Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may share ako sa inyo dahil alam niyo naman bayaran na naman ng kuryente, ng tubig, ng internet, or in short, andyan na naman yung bills ngayong month. So paano ka nga naman makakapagbayad kung ito lang yung laman ng GCash wallet mo? So i-share ko nga sa inyo yung experience ko dito sa may pagbabayad ng bills gamit yung GCash kahit na walang laman ang GCash wallet ko. So ayan, nabayaran ko yung mga yan at talagang hindi mo na iisipin kung saan mo kukuhanan yung pambayad mo sa mga yan dahil sagot ka nga ng GCash. So kung gusto mong malaman kung ano yung ginagawa ko is panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel is huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala sa mga napasama sa aking Community Spotlight. So kung nakita nyo yung username nyo dito is, i-PM nyo na ako agad sa aking Facebook page para maklaim nyo na nga yung weekly prize nyo. So malay nyo, next week is kayo naman yung mapasama dyan. Kaya lagi kayong maging updated sa mga next uploads ko at huwag nyo kalimutang mag-comment. So yan, simulan na nga natin. So yan, legit, kahit na nga ganito yung laman ng GCash ko, 80.86 pesos ay nabayaran ko yung aming kuryente, yung aming internet. So yung tubig kasi is wala pa. So yun na yung isusunod ko. So eto nga, dahil sa may GCash is pwedeng-pwede ka nga nilang pag-loanin sa may G-Loan, G-Credit, at G-Gives. So, meron pang iba, hindi lang doon. Nagpapautang na din sila ng load. Pero dito nga sa may share ko sa inyo is magbabayad muna ako ng internet namin. Pero meron nga pala akong ginawang video about dito sa may pag-loan sa G-Loan, sa G-Gives. Ayan, panoorin nyo lang yan, yung step by step dahil ngayon nga is i-share ko lang yung pagbabayad ko nga dito gamit ang G-Gives. So kung gusto nyo ding i-try or hindi nyo alam kung may offer na din ba kayo sa may G-Gives is panoorin nyo lang yung video na to at sundin nyo nga lang yung step by step ko. So eto na nga, magbabayad na muna ako sa aming internet at syempre punta tayo dito sa may bills at i-click lang itong cable or internet. Or pwede nyo din namang i-search na agad dito sa may itaas. Ayun. So ako is magbabayad sa may Converge at ang aking babayaran is 1,625 pesos plus 10 pesos na fee. So yon, ilalagay mo lang dito yung account number mo, yung account name, yung email at kung gusto mong i-remind ka ng GCash every month, ay ilagay mo dyan. So, ayun, pay bill na nga. So, nakalagay na dyan yung pinaka-amount. At, ine-next ko lang to. So, next naman dito na nga natin makikita yung available nga natin na pwedeng mahiram sa kanila or maiutang. So, yung GCash ko, makikita nyo dyan, 80.86 lang yung laman. So, pwede kong gamitin ang G-Gives ko. Dito kasi sa may G-Credit is 1,000 pesos dahil meron ako ditong ibang na loan din. So, dito nga sa may G-Gives is meron ako available na 12,481 at eto nga yung gagamitin ko. So, yun, i-check lang to tapos makikita nyo na yung pinaka-details about dito sa may G-Gives nga. So, ito ay 2 months kong babayaran at mayroon lang siyang interest na 4.54% per month. So, yun. Ang unang pagbabayad ko is 891.73 pesos. So, ito ay babayaran ko next month pa. O, diba? So, pagka sumahod ka na ngayon, ngayong buwan is bayaran mo na agad to para mas mabilis tumaas yung iyong credit limit. So, ayun, click natin itong view details para mas makita nyo nga. So, ito na nga din yung pinaka-breakdown ng aking na-loan. Ayan, meron siyang interest na 148.46. O, diba? Napakaliit lang. So, yung pinaka-monthly na huhulugan ko is 891.73 lang. So, next month ko pa to babayaran. So, pwede nyo ilagay dyan yung loan name. Ayan, Converge or internet. And then, i-click lang itong disclosure statement sa ibaba. So, ito, pwede nyo ding i-check or i-scroll para makita nyo din yung pinaka-detalyado nga na loan details nyo. So, nandyan yung name nyo, yung address nyo, mobile number, yung loan account, ID nyo, at kung gano'n nyo siya katagal babayaran. At meron naman tong effective interest rate na 6% per month at contractual interest rate na 6% per month din. So, ayan, sa may schedule ng payment, ito single payment or total installment payments. Payable in 2 months nga. So, hindi nakiklik yung A. So, automatic naka-B na siya. At sa may collateral, ayan, unsecured. Pagka naman meron kang na late na payment is, meron siyang 1% na late payment fee. Yan, para sa may missed na due date mo, plus 0.15% daily
dun sa may pinakakabuoang balance mo pa. Yan. Kaya huwag kayo magpapalate dahil super legit na to at talagang matutulungan kayo pagka wala kayo agad pambayad ng bills nyo. So, yun, pay with GGives lang at napakabilis. Ayan, nabayaran ko na agad yung aking internet. Ayan, Converge. So, next naman is, dito pala, meron pa silang pa-free na voucher sa my Shein. Ayan, nakakuha pa ako ng 18% off. So, yung next naman na babayaran natin is sa may bill naman ng kuryente. Ayan, makikita nyo na bill reveal. So, ayun, electric bill. Syempre, i-click muna natin itong si GGives para makita natin kung pasok pa ba to sa may amount nga na babayaran natin. So, ayan, pasok na pasok pa rin. So, ngayon, meron naman akong balance na 3,587 pero hindi natin to gagamitin. So, ngayon, dito na tayo sa may bills ulit at i-click lang itong electric utilities. Tapos, i-click nyo dyan kung saan nga kayo magbabayad. So, anong NECO yan. Tapos, lagyan nyo lang dyan yung amount, yung 10-digit account number, account name, at email address. So, ayun, next lang. At eto, gagamitin nga ulit natin ang GGives natin. Ayan, kahit na meron na akong laman dito is gagamitin ko pa rin yung GGives at babayaran ko nga ahead of time para mas mabilis ngang lumaki ang ating credit limit dito. So, ayun, 10,846. So, ayan, click lang natin. So, yung pinaka nautang ko dito is 2,696. Ayan. So, ito kagaya lang din nung una, 2 months din siya at may interest na 4.54%. So, ito yung pinaka-breakdown. Makikita nyo dyan, legit na 2 months. At mag-agree lang tayo sa disclosure statement at pay with GGives na. So, ayan yung pinaka-loan amount ko, 2,696. At, ayun, payment succeed na. So, meron din nga pala kayo marireceive na email galing sa may GCash na katunayan nakapagbayad na kayo. Kaya kung singilin man kayo or sabihin nila doon sa may pinagbabayaran nyo ng kuryente is hindi mo pa doon nababayaran. So, ipakita nyo yung screenshot nyo na yan or yung email galing sa may GCash na katunayan na bayaran nyo. So, ayan lang. Ganun lang ka-simpleng gumamit ng GGives. Kaya kung ako sa inyo is lagi nyo gamitin yung GCash app nyo. Ayan. Para mas tumaas ang inyong G-score. So, dito wala naman talaga silang nakalagay kung ilan talagang G-score yung dapat na meron ka bago ka makakapag or ma-offeran dito sa my GGives. So, ako ang pinaka G-score ko as of now is 500 plus. Pero ayun, meron na nga akong offer dito sa may GGives at nagamit ko na nga siya. So ayun, kahit na wala akong balance dito or pambayad sa may GCash wallet ko is pwede ko tong magamit. So ayun, panoorin nyo lang yung video ko dyan about sa may G-Loan, sa GGives, sa G-Credit, para malaman nyo nga din kung paano or kung ano yung mga ginawa ko para mas mapabilis yung pagkakaroon ko ng offer dito. So, ayan lang, kung meron pa kayong tanong about dito sa may pagla-loan or kung paano bayaran is, sige, gagawa ko din yan ng video kung paano bayaran yung na-loan dito sa may G-Loan, GGives, G-Credit. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!